O mga kababayan, magandang balita po ito dahil pasado na po sa Senado mga kababayan ang resolusyon para pumabor mga kababayan sa house arrest kay dating Pangulong Duterte habang nag-aantay sa kaso. Magagamit po ito mga kababayan ni Kaufman sa ICC para supplementary mga kababayan dahil parang ina-assure na ng Senado mga kababayan na etong si Tatay Digong ay hindi talaga tatakas mga kababayan at magtatago. 15 senador mga kababayan ang bumoto para pumabor sa resolusyon na ito na i-house arrest na lang si Tatay Digong habang nag-aantay mga kababayan sa trial. 3 ang kumontra. The usual suspect mga kababayan, Risa Hontivirus, si Pagpag Aquino mga kababayan, si Bambam, si Kiko Matsing Pangilinan. Natural, yung mga usual na mga animal mga kababayan. 2 ang nag-abstain. Si Rapi Tulpok mga kababayan at si One Bull University. Abstain. Tapos, the rest mga kababayan, absent. Kabilang na sa absent, si Lito Lapid. Hindi na nga nagsasalita, absent pa. Si Camille Villar, Pia Cayetano, at parang si Chis Escudero din ata mga kababayan absent. Kaya 15 lang, mas marami pa sana yan mga kababayan, gayon pa man. Majority yan mga kababayan ng mga senador. Ibig sabihin, magandang balita po ito mga kababayan at magagamit po itong supplement para mapalakas palalo ang laban natin mga kababayan para bigyan ng interim release si Tatay Digong. At sa kaugnay na balita mga kababayan, panoorin po natin ito. Tapos yung interesting dito mga kababayan, yung sinabi ni Cayetano. Mr. President, I move that with the consent of the body that we consider proposed Senate Resolution number 144, taking consideration proposed Senate Resolution number 17 and 18. This is the resolution on the house arrest of former President Duterte. So house arrest for Tatay Digong mga kababayan. Any objection? Hearing none, consider. Walang objection. Pero may 3 bumoto ng no ha. Eto ang sinabi ni Cayetano. Thank you, Mr. President. Sir President, allow me to just say some words that is personal to me as a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. Oo nga no. Naghihintay sa kwarto ni Senator Pia. Una niyang pagpunta dyan mga kababayan sa Senado. Tapos sabi ni Jinggoy, "Wag niyo naman akong ipakulong." Naalala pa natin yun ha. Tumawa lang si Tatay Digong. In the course of their conversation, tinawag nila ako. We joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya sabi niya, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility. And one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of... Kabilang tayo doon sa nagpakalbo dati noong 2016 mga kababayan. Wala pa tayo dito sa sa pagbablog. Nagpakalbo kami. That have to be uncovered. On the part of those who are pro-Duterte, there's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drug. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extreme. But I remember, I think 2 years ago, I met a pastor, nagkwekwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors
want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know three things. One, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari. Yung tatlo dyan sa Senado, mga nagkukunwari, mga kababayan, activist, propagandist. Ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist, pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. Kung sila na yan, mga kababayan, yung ginawa ng Tatay Digong, yung binukot, puputak na yung habang buhay ang mga animal na yan. Ngayon, wala talagang masabi. Ikom ang bibig ng mga human rights ngayon, mga kababayan. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya, di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this: it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, correct, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is kailangan na ng bantay, mga kababayan, 24/7. mentally strong. Hindi. 'Di ba ang sabi ni sino ba 'yon? Si Bato ba 'yon, mga kababayan? Nakitaan daw ng early signs of mga kababayan, dementia. Wala pong cure yan, ha. Signs lang naman, mga kababayan, hindi pa naman confirmed. Dahil kapag ma-confirm, mga kababayan, na mayroong dementia, in the span of 10 years, delikado, mga kababayan, mamamatay talaga. Wala pang cure niyan. 'Di ba? Kapag mayroong dementia, makakalimutin ka na o hindi mo na matatandaan hanggang eventually, mga kababayan, pati paghinga, hindi mo na matatandaan kung paano. Kaya mamamatay ang nagka-dementia. Don't really know how he is now. Pero Mr. President, I mean, tayo magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Sina Soto, nagtatago, mga kababayan, yung wala pa yung kasagsagan ng pandemic. And then, yung nabakunahan na, lumabas at nagpaimbestiga siniraan si Tatay Digong, mga kababayan. Pero nung kasagsagan ng pandemic, iniwang mag-isa si Tatay Digong kipaglaban sa virus, mga kababayan, sa pandemic. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office. Oh. How much more? Ikaw na lang mag-isa dyan. Can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. Most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him. But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step to Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang. Might disagree very much with the Dutertes now, with all his children. Ewan na natin yung kabangagan na yan, mga kababayan. With people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi, di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center. Sinabi na yan ni VP Sara kung mamamatay si PRRD doon sa loob.
Cargo mo yan. The blood is in your hands. Bangag. at wala man tayong ginawa. Mm. So I'd like to thank you, Mr. President, Majority Leader. Natulog na si Marcoleta. Toilets that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just all that humanitarian. Nakapikit lang pala mga kababayan. Baka nag-cellphone. Lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention. He needs Ito lang no, first time mga kababayan no, na nangyari sa atin ito, ICC. The last arbiter mga kababayan, the court of last resort. Nilitis ang isang Pilipino dahil hindi na gumagana ang ating justice system dito sa ating bansa. Yan ang premise niyan mga kababayan, bakit mayroong ICC. his family. He needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Ngayon mga kababayan, si Bato naman, Senator Bato de la Rosa. Ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Na! Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Baka maging general ito ng NPA. Instead, Buti na lang, nagpadala sa akin hindi. ng telegrama, yung aking tatay, from Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA, Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang Undas sa mga pag-asa NPA, no? ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, napalapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang gusto. aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya. Naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, Salot talaga yung mga NPA mga kababayan. Salot! Lalong-lalo na sa mga kanayunan. Yan ang dahilan kung bakit hindi nag-i-improve mga kababayan dahil sa mga NPA iyan. buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila. Wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area, sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Kawawa din pala itong pamilya ni Bato. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami ay lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda. Yan din ang mga kababayan nararamdaman ngayon ni Tatay Digong. Sa dapit hapon ng iyong buhay, gusto mo ng kahit by all risk mga kababayan, you want to be home. Uminom ng tuba. Tuba? Bago man lang ako mamatay. Tuba? Uminom ako ng Davao. Hmm. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi. Dahil Bakit? hanggang ngayon, hinahunting ka pa ng NPA sa galit niya sa'yo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi Doon kita siya na-assign mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Kawawa. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Oo nga. Ngayon, Mr. President, alam ko. The same. Si Tatay Digong mga kababayan gustong umuwi. Pero baka di ba mga kababayan, kapag mission complete ka na, dyan pabibigay yung katawan. Ay nako. Kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo, makakain ako ng inuuna na isda. Paksiw. Kaya aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito na sana hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino, na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal,
pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is Old. sick, and he is very weak. Very Very weak na hindi na siya makatayo. Unconscious na nga mga kababayan, di ba? Parang doon mga kababayan, para nilang unti-unting pinapatay sa ICC mga kababayan. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan itong Ayaw ni Pagpag, ni Risa, at ni Kiko Matsing Pangilinan. Kabilang na dyan si Rafi Tulfo dahil hindi pumirma at si Soto. Tandaan yung mga hudas na yan mga kababayan. ating pinapasa na resolution, Mr. President. Alam, ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, particular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. At pakiusap din natin si Sara Duterte. Kung ikaw na ang Presidente, VP Inday, ubusin mo yung NPA. NPA ang nasa likod dito mga kababayan ay sina Conti. Hindi natin sinasabing Conti NPA ha. Pero yung mga ideology mga kababayan kakaliwa. Etong, alam nyo na, the same ideology sa NPA mga kababayan. Ewan din natin kung yan si Conti ba? Wala ba talaga yung link doon sa mga NFA mga kababayan, Rice? NFA ha? Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa Si Bongo. Bongo. Sir Ano masasabi mo, Bong? Appeal to our colleagues Tagalogin mo, Bong. Go. to support measures Senator. urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest. Sir President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws, but in the depth of its compassion. Mas maganda, no, kung tatagalogin mga kababayan dahil mas ramdam Di ba? Kagaya ng kinabato kanina, tapos kinamarkuleta mga kababayan, laging nagtatagalog. Malaki ang impact. Ang tunay na malasakit Oh, yan! Go! at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga Unconscious. ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang Couple of times ha. Hindi lang isang beses mga kababayan. Couple of times. si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nabalitaan ko po ito, sakit, paluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko, December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal. And he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya. Nag-order yung Grabe, 27? Saka hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanelet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa hospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Tinatakot lang po ngayon. Wala po siyang... wala nang kasama. Siyang masasabihan. Isa na lang. Kilala ko po. Dadat na lang mga kababayan, nakabulagta. Yun siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016, kasama si Senator Cayetano, miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya.
Pilipino naman po si Tatay Digong. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totoong tatay ko, 5 taon ko hindi nakikita. Tatay Digong, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan. Kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente dapat yon. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, makbo po siya at pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon. Talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Di po ako titigil sa aking pakikiusap sa lahat. Let's bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon at hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag nating ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Ang gulo na po ng ating bayan. Kapag mag-resign na si Bangag, matutuldukan yan. Lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte. Kung ano man pong pwede nating maitulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Maraming salamat po, Sir President. Thank you. Next, Robin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. Maliit pala? May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po At talagang mag-isa. sa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas Ah, saan oo. po inaabot ang kanyang pagkain. Ganyan pala. Akala natin maluwang mga kababayan. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yung Parang Bartolina pala. ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Oh, Diyos ko. Po ay nasa Akala natin mga kababayan na maluwang. Oh, Lord. Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang Akala natin may TV. at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may Advanced na. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. 10 years, delikado na talaga. Yung dementia na 10 years. Simula nung onset mga kababayan. Mahirap na yan. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga... Yan nga mga kababayan. Nakakalimot na.
Hanggang eventually, pati paghinga mga kababayan, nalilimutan na yan nila. At sa mga kababayan natin, kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang Humihingi kami. po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Na, Bartolina Iba po pala. ang pangungulungan sa ibang bansa, sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po. Lahat ito, no, si Marcos mga kababayan, no. Si Kibuloy, pinakulong din ni Marcos mga kababayan. Kaibigan ni Tatay Digong. Na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong Naiyak na si Robin, oh. dito, bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang Huwag bumangag, ha. Huwag bumangag, bumangon. ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you. Thank you. Senator Marcoleta, mga kababayan. Distinguished Code, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144. Matamlay siya, no? International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Frail medical condition. Justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian. Thank you, Mr. President. Thank you, Marcoleta. Senator. Mo Joel, pasok. Please allow me to express my deepest thanks and gratitude to my colleagues in the minority bloc for pushing for this resolution that I am supporting, Mr. President. Mr. President, I am in favor of this resolution which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President Rodrigo Duterte under house arrest on humanitarian grounds. The President, given his advanced age and reported health concerns, this measure affirms the principle that compassion and human dignity must never be set, regardless of political views, regardless of political color, or even legal proceedings. Mr. President, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor for quite a long time. And during that time, magkasama po yung migrant workers Committee on Labor. And every time we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa, ang lagi po nating inisyal na pagkilos. Kahit mga yung bibitayin na mga kababayan, no, na guilty na, talagang pinagsisikapan natin na mapauwi. Yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Tatay Digong pa, ng presidente, mga kababayan, the best president. Dito siya litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari. Agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng house arrest nga ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. This representation, Mr. President, recognizes the national sentiments expressed in these two resolutions, Senate Resolution number 17 and 18. Gayunpaman, Ginoong Pangulo, naniniwala po ang kinatawan na ito na ang resolusyon na ito ay naghahangad na makamit o ma-strike yung balance, Mr. President, sa pagitan po ng paggalang sa mga international na proseso ng batas at ang pagtatanggol sa makataong pagtrato sa isang kapwa Pilipino. Ano man po ang kanyang dating posisyon. Naniniwala po ang representasyon na ito, Mr. President, na ang hustisya ay dapat ipaglaban. Pero hindi kailanman kapalit ang ating pagiging isang makataong lipunan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you. Thank you din.
Si Virus na mga kababayan, wag na nating pakinggan ha dahil kontraryan sila. Ayaw nila. Si Virus, si Kiko mga kababayan, Kiko Matsing, si Boy Pagpag, tapos si Soto mga kababayan at si Rapi Tulpok. As good as hindi rin yun gusto. Abstain hindi pumirma. So at least mga kababayan 15 sila. Pero mayroon pang absent na 4 mga kababayan. So ano masasabi nyo dito mga kababayan na at least malaking tulong ito para sa interim release si Tatay Digong mga kababayan. Post your comments below.